Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Breaking news, kasalukuyang kumakalat ng ulat na nasa kritikal umanong kalagayan si Justice Secretary Boyeng Rimulya. Matapos umanong isugod sa ospital dahil sa biglaang komplikasyon sa kalusugan. Ayon sa mga paunang impormasyon mula sa mga source na humihiling manatiling anonymous, patuloy daw ang masusing pagbabantay ng mga doktor habang isinasagawa ang serye ng pagsusuri. Habang lumalabas ang balitang ito, bigla namang nag-ingay sa social media ang pangalan ni Senadora Amy Marcos. Matapos umano nitong batikusin ng dati niyang kaalyadong si Rimulya sa isang pahayag na nag-viral online. Ayon sa statement ng senadora, panahon na raw upang harap-harapang sagutin ang mga isyong matagal nang ibinubulasla sa publiko. Tumindi pa ang tensyon ng kumalat ang mga haka-hakang may kaugnayan ang kanilang political rift sa iba't ibang usaping matagal nang tinitignan ng publiko. Habang wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Rimulya, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging tugon ng pamilya at ng Department of Justice tungkol sa kanyang kondisyon. Sa kabila ng kaliwat-kanang espekulasyon, paalala ng mga eksperto na hintayin ang formal na anunsyo bago maniwala sa mga kumakalat na impormasyon online. Samantala, nanatiling tutok ang media at sambayan ng Pilipino sa bawat updates, lalo na sa posibleng epekto nito sa mundo ng politika. Patuloy naming babantayan ang kwentong ito para sa mga susunod pang detalye. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Several days Naku. ago, may tumawag na kaibigan sa media. Sabi niya, "Sir, totoo bang inambush si Gutesa?" So ako naman nabigla, tinawagan ko. Sabi ko, "Ano to?" Sabi Sino niya, pong tinawagan niyo? Si yung, Gutesa? yung media. Sabi ko, "Saan ang galing to?" Then he mentioned a governor's name. Galing kay governor ganito po. So medyo nag-ano na ako na hindi to fake news or walang pinanggagalingan na parang nagchichismis lang. So immediately, tinawagan ko yung contact ko sa kanya, paki-check naman. So, chinek naman niya, siguro after 1-2 hours tumawag. Sabi niya, Sec, walang problema, safe siya, pero totoo. May Naku, nahuli ang Marines na umaaligid sa kanya. Hindi namin alam kung ambush, hindi namin alam kung stakeout. naku, yan naman ho talagang nangyayari pagka nagpapanotaryo. Kadalasan, hindi naman ho ang abogado ang pumipirma sa mga dokumento na yan. Yun lang ho ang kanilang mga sekretarya. Kaya yung hindi pagtutugma noong nakapirma sa affidavit nitong si Master Sergeant Orly Gutesa at yung pirma ng abogado, hindi ho yan big deal. Alam ho yan ng mga sanay. Ang nagpapabig deal lang dyan, itong si Ping Lacson. Gusto niyang ipakita na kesyo, ayun no, tignan nyo naman, talagang mayroong problema sa credibility nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Nagsisinungaling siya. Ang issue kasi dito mga kababayan, kung sakaling talagang nadawit itong si Martin Romualdez dito sa skandalo na to. Aakyat at aakyat sa Malacanang yan. Kaya ang gusto ho nilang mangyari, ilaglag na tong si Elizaldico tapos maputol na ang issue doon kay Elizaldico. Hindi naman ho mangyayari yun kung hindi pinahintulutan ng dating speaker Martin Romualdez. Pero bago natin panoorin yaang interview na yan netong si former Congressman Mike Defensor, kung bago lang ho kayo sa page, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumama sa ating community. Yung join button nandyan lang po sa baba. Ito na, dire-diretso na ho tayo dito sa naging interview niya dyan sa Billionario News Channel. Former Congressman Yung- Mike Defensor, who introduced Gutesa to Senator Marcoleta. Congressman, good to see you again. Yes, for thank you, your time. Piggy. Thank you also for having me here. Quick reaction. The Manila RTC Executive Judge Icasiano Sison looked into /invest Siguro yung ano na yan, yung RTC judge na yan, kaibigan niya si Martin Romualdez. Kaya ganun. Hindi natin alam, hindi natin yan kilala. Baka, siguro nga siguro kaibigan niya yan si Martin. investigated this notarized affidavit of Sergeant Gutesa and basically said that the document was falsified. The signature was not the signature of Attorney Pechi Espera. Okay, first of all, si Attorney Pechi Espera, employee ng BJMP. So in 2021, nakapasa siya ng bar. And itong, initially, nung lumabas tong issue na to, pinapuntahan ko kaagad yung opisina kasi I was not with Sergeant Gutesa. No one was with him. Siya lang mag-isa.
So, clear ko muna. Sabi ko, siya ba nagpunta talaga doon sa notaryo? So, sabi, yes, nagpunta siya. And then, immediately right after that, chinek ko kaagad kung ano ba tong issue ng pagpirma ng notaryo. And you know, Pinky, you will be surprised. Dinala ko na nga yung What do you document have mismo. there? Yan. Noong una lumabas to, ang unang nag-question si Attorney Makalintal. Kasi si Nako. Attorney Makalintal, nagkaroon din ng petition sa BSKE, yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Tapos, sinabi niya, ano ba yun? Kasi mismong yung pirma ni yung Attorney Espera, Pechi Espera, ayun din yung nakapirma doon sa kanilang notaryo. Kay Attorney Romy, ma. Attorney Romy Mac. Okay. Pagkatapos, meron nakita Sorry, ko... sir, we just won't show Sure. yung pirma. Huwag natin po pakita yung pirma. So ito na naman din, ito, i-google lang naman nila eh. Sa TIESA, again, yung contract sa Department of Tourism, si Attorney Pechi Espera naman nakapirma. Ngayon, I understand. Sorry, what is that again, sir? The second TIESA one? contract. TIESA. They Nako. can Google. Kailangan matanggalan ho ng lisensya yung ano na yan, yung abogado na yan. Kung ano-anong kabalbal ang mga pinaggagawa niya. Nagpapanotaryo siya, nagnonotaryo siya, tapos inonotaryo doon sa kanyang notary office, maya-maya, binabawi nila. Naku, may problema ho tayo dyan. This, Okay. yung dun sa mismong papel ni Gutesa, klarong-klaro, ito yung kanya salaysay. So, ito yung pirma. Yan yung kay Gutesa. Oo, Okay. ito yung mismo kay, ito naman yung sa TESA, no? And then yung kay BSKE, kay Makalintal, parehong-pareho. Now, Yeah. my point is... May I see, sir? Yeah, sure. Yung mga nangyayari Nako. dito sa mga... Tostado ho si Ping Lacson dito sa mga dokumento na to na ilalabas nitong si Congressman Mike Defensor. Matindi to. notaryo, marami na nga, and initially, we had a discussion about this. Kung minsan, sekretarya nila yung mga nagpapapirma or pumirma. So I would think, talagang pinresyo ng abogado, siguro tao niya lang yung pumirma doon for the notary, pero yung seal, paano mo pipikiin yun? Yung registry, paano mo pipikiin yun? But having said that, Pinky, again, ang sinabi ko nga, di ba, at that time, kung ano man yung mga pagkakamali doon sa notaryo, yun naman ay nagamot na ng si Sergeant Gutesa ay nagpunta ng Senado at nagkaroon ng under oath statement, binanggit niya yung mismong balangkas nung kanyang salaysay, and it's there. Yan din yung lumalabas doon sa under oath statement niya sa Senado. Pero ngayong hapon, and I'd like to thank the Department of Justice, they already said, Yes. they Sabi po clarified. ni Prosecutor General Richard Fadulion that basically parang napapalitan, that's not the right word, nung kanyang sinumpang salaysay sa Senado, na-cure nun, parang yung naging Yes. problema dito. Yes. In Hindi. fact, Pero ang issue daw dito, yung questionable na daw yung credibility nitong si Master Sergeant Torly Gutesa. Dahil nagsinungaling daw ho siya dyan sa ano na yan, dyan sa notaryo na yan. Wala akong kasinungalingan ang nangyari. Ang nangyari, naduwag yung abogadong nagnotaryo dyan. Naduwag yung abogado doon sa notary office na nagnotaryo doon sa kanyang affidavit. Pero yan ho, na notaryo ho talaga dyan doon sa notary office nitong di ba natin malaman kung anong klaseng abogado to. Nakanantoka. Peke. Kung pineke ho yun, di sana dapat pati yung sila makikitang peke. Siguro yung pirma, hindi kagaya nung pirma ng abogada. Pero yung selyo, yung mga numero doon, hindi ho mapipeke yun. Kasi yung libro na paglalagyan, meron hong numero yun, nakalagay doon kung saan, anong book number yan, kung anong, di ba? Nakalagay ho yun eh. Para mapipeke yun. Oh, ang problema ho dito, masyado pa hong hilaw yung abogado. Siguro nabantaan siya na kayo pagka hindi niya binawi yung notaryo na yun, siya ang mababalikan, siya ang mayayari, di ba? Kaya nag-no choice ho yung abogado. Kaya yun, binawi niya na lang yung notaryong ginawa niya. yesterday, sir, even former Senior Associate Justice Antonio Carpio said the same thing. Yes. And also the spokesperson, si Attorney Polo Martinez of the Department of Justice, the Office of the Secretary, sinabi rin niya na kung ano man yung pagkakamali doon sa nangyari sa notaryo doesn't mean na hindi totoo yung sinabi niya. At yun nga kay Prosecutor Padulyon, klarong-klaro, na yun din talaga yung factual. Okay. Pero ako, gusto ko pa rin ba imbestigahan? Kasi Pinky, ang interest ko dyan is to know who is behind the pressure
doon sa notaryo to make them say na it's fake. To make them claim in the courts na peke ito. Kasi Correct. di ba it's a way to discredit Sergeant Gutesa. Bakit mo gagawin yung ganun? So gusto kong makita, sino ba tulong nasa likod Yari nito? si Pinky Imbestigahan dito? nila. But before, they Si Pinky Lacson ha, hindi yan si Ma'am Pinky Web. Iba yan si Ma'am Pinky Web. Iba yung si Pinky Lacson. Yari si Pinky Lacson dito. Kasi sa lahat ng interview niya sa mga nakalipas na araw mula nung inanunsyo siya na siya na yung, hindi bago, siya ang nagbabalik na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ibinibida niya na questionable na ang credibility ng mama kasi nga nagsinungaling daw ho siya doon sa notaryo. Eh hindi naman ho big deal yung notaryo na yun. Pero sa lahat ng interview niya, dapat yun ang kanyang opening salvo na kesyo sinampahan na ng kaso. Itong si Master Sergeant Torly Gutesa, questionable ng credibility niya dahil nagsinungaling siya kesyo hindi niya naman pala pinanotaryo. Kahit si Lacson, alam niyang pinanotaryo niya yung mga dokumento doon. Ang problema, pinressure yung abogado para bawiin yung kanyang notaryo doon sa mga dokumento nitong si Master Sergeant Torly Gutesa. first investigate the substance of what Gutesa said, which is basically, consistently lumalabas na kumukuha sila ng pera through Marquez Texay and Paul Estrada, mula doon sa pera yun na dinideliver sa Valle Verde, Nako. nire-repack nila, dinideliver nila sa Horizon, sa bahay ni Saldico, which is yung palang Valle Verde, bahay din ni Saldico, at mula sa bahay sa Horizon, sa Shangri-La, dinideliver nila kay Speaker Martin Romualdez. Naku po. Kasama din dito yung 90 mga sundalo. Dapat ipatawag din nyo to ng Blue Ribbon Committee na totoo ba to? Ano Sino bang nangyari sundalo? to? You mean the security aid? Marami, during the discussion, and in fact, Gutesa mentioned this in his affidavit, there are about 90 of them that are Grabe serving naman as yan. security personnel. On a cycle, no? Parang on shifts, cycle, rather. yeah, bantay sa mga bahay, and then delivery of money. Delivery ng basura. Okay, ang dami po Basura nung talaga, I oh. wanted to ask one by one, sir. So, gusto niyo muna ito paimbestigahan. Dahil ano ho ba ang iyong pakiramdam dito po sa lumabas na hindi po si Attorney Espera ang nag-sign, nag-notarize nito? Anong pong pumapasok sa inyong isipan? Was this, what? Somebody forced them to? Yes. Ang tingin ko talaga, someone forced them to stop them to say na wag mong i-claim yung signature na yan. Kasi easy lang naman eh. Attorney Espera should have said na madali lang naman niya sabihin, hindi, sa notary service talaga namin yan. Naka-register yan, nasa records namin yan. Pero to say and to claim na falsified yung aking notarial service, medyo, ano yun, malicious para sa akin yun. Medyo inaanggulahon nila yun. Nako. Ginagawa nila ng script na yung ginawa ni Gutesa, totally mali. Okay. Totally Congressman falsified. Mike, who do you think is behind this? Yung mga binanggit niyang pangalan. Correct. Well, Sino pa ba? Of course, si Congressman Saldico, I'm sorry, kaibigan ko siya, pero ito para sa bansa to. Ito mangyari, napakamali. And syempre, si Speaker Martin Romualdez. Ito naman yung dalawang taong binanggit niya eh. So you think either one or both of them are behind this? Yes. Pangalawa, as I've said, pagka lumalim ang investigasyon nila doon sa mga taong involved. Kasi may sinabi Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, every week may nagdi-deliver ng pera. So iniipon yun, binibilang, tapos nagdi-deliver kami. Almost 3 times a week, may group chat kami. So ang tanong ko sa kanya, saan nanggagaling yung perang yun? At ano yun? Sabi, Sa tingin ho natin, kaya napakatagal bago nag-imbestiga ulit itong si Pink Lacson dahil lininis ho muna yung mga group chat. Yung mga combo-combo nila dyan sa mga ano na yan, group chat, di ba? Sabi kasi itong si Master Sergeant Torly Gutesa, talagang 3 beses sa isang linggo nagtatapon sila ng basura dyan sa Pobs Park. Yes, sir, hindi ko po alam. And he only mentioned at the time, Congressman Eric Yap. Kasi daw nagulat siya, 45 luggages having 48 million each. Ang question ko nga paano mo nalaman 48 million? May nakasulat daw, di ba? sa May luggage? post-it. Pero sinabi niya mismo, Sir, binibilang nakikita namin. Ngayon, sabi niya, Sir, yung isang bag na gayon, kasya ang 48 million. At siya rin ang nagkwento sa akin, medyo may edad na rin ako, ngayon ko lang nalaman, yung 1 million pala, 1 kilo. So 48 million ang weight? is ang weight. Exactly 1 So then kilo. 48 kilos would be 48 million, pero kailangan pa po lagay sa luggage yun. So Ilalagay sa madadagdagan luggage. po yung weight, no? Yes. And sinabi ko pa nga sa kanya napakabigat nun, Sarge. Hindi, may gulong naman po, sir.
Pero yun, pag binababa nila at inaakyat sa sasakyan, doon la binubuhat. Come to think of it, that would be quite heavy, sir. Kasi hindi ho ba pagka Yes. you travel, Yes. ang isang luggage 20. is about 23, hindi ho ba? 23 at max, so 25. Tapos halos lagay na natin sa doble yon. Kasi kung 48, Yes. 48 kilos plus the weight of the luggage, let's put it at 2 kilos or 3 kilos. Yes. It's almost the same, 51 kilos versus, mabigat po yun, doble halos. Napakabigat. Pero hindi naman daw nila kinakarga ng the whole time eh. May gulong yun, pinapagulong nila. Maraming mga tanong ako sa kanya ng mga trivial questions. Sabi ko, Ano lang yan, Ma'am Pinky, yung 45 kilos, kung yung halaga na nasa loob ng 45 kilos, 45 million, magaan lang yun. Gaan-gaan lang nun, di ba? Ay kung laman nun puro damit, mabigat yun. Pero kung binibit-bit nyo, isang Rimowa na maleta tapos merong laman sa loob ng 45 million, magaan lang yun. oh, Sarge, bakit nyo inaakit yung lahat? At lahat ng delivery nila, iaakit daw lahat. Pag binilang na, ibababa naman nila. So yung 45 na bawasan ng 11 or 46 na bawasan ng 11, iaakit nila yon, tapos ibababa na naman nila. Sabi ko, bakit ganun? Sabi niya, sir, ganun ho talaga. Ganun ang kalakaran. So, at any given time, umaabot sila sa almost 12 to 20 people delivering delivering money. Accepting money is being done. So, yung dalawang tao, yung Teksay at saka yung Estrada, very critical na makuha yung dalawang tao yun. Kasi ang fear ko, Pinky, baka patayin yun. Sila kasi nakakaalam. Kung sinong contractors ang nagdi-deliver, which is what was mentioned by Alcantara, nagbibigay sila kay Paul Nako. at kay Mark, at sila din ang nagdadala kay Saldico. Baka patay na ho yung dalawa na yun. You want this investigated because you feel either Zaldico or former Congressman Zaldico and or Congressman Martin Romualdez are behind this issue of saying that hindi ito impirma ni Attorney Espera. Espera. However, sir, in the ruling or the decision of the judge, Icasiano Sison, meron din pong gusto siya na nakasulat ito. The order is that this is now being referred to the DOJ for further investigation. So gusto po ni Judge, si Manila RTC Executive Judge, DOJ, imbestigahan niyo ito. I quote, for further investigation and filing of appropriate charges against 1. Sergeant Gutesa. Number 2, and all other persons who used and or presented the sinumpaang salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Sison. I respect the ruling of the court. Pero kahit naman sa Supreme Court, very clear na yan. You only notarize to make it a public document. Yan. In good faith si Gutesa na nagpunta sa notaryo. Hindi niya kailangan pikiin yung seal. Hindi niya kailangan pikiin yung registry. Because in fact, Pinky, just a side story, nung nag-uusap na yan, sabi ni Senator Marcoleta, Sarge, panotarize mo naman yan. I even in fact opposed it. Sabi ko, Senator, kadante hindi naman kailangan yan inotarize. Kasi under oath yan sa Senate. Hindi, sabi niya, gusto ko prepared. Naku, So, in good si Sendante pala ang nagpapanotarize eh. Kinontra na ho pala nitong si Congressman Mike Defensor eh. Talagang si Sen, oo. faith, nagpunta Sergeant Gutesa. I was not with him. No one was with him. Pero nandyan yan. So siya Pero- talaga nagpunta mag-isa? Yes. And Yes. exactly where, sir? Somewhere in Manila, merong isang big picture, pinakunan ko eh. I sent it to Senator Marcoleta, yung pinakita niya. Nakalagay pa nga doon 24/7 eh. Akala mo tindahan ng 7-Eleven eh. So, all I'm saying is, mukhang mali ata yung sinasabi na yung iimbestigahan ay yung nagpresenta ng salaysay. Kung sino pa yung nagsalita, siya pa iimbestigahan. Nako. Sino ngayon yung magsasalita tungkol sa flood control? Meron kang 19 nakatao na sundalo na pwede magbigay sa ng detalye kung paano dinideliver ang pera. Matatakot na lahat yan. Yung pala lahat ngayon, pwede lang imbestigahan. Because again, for the sake of the judge, wala na yun eh. Na-cure na yung oath niya when he went to the Senate. So it's not so why would he fake it? What about this, they say, this Latin saying, falsis in uno, falsis in
omnibus, which is false in one thing, false in everything. Yes. Ibig sabihin, for those who do not really buy this salaysay of Sergeant Gutesa, kung nagsinungaling ka sa isa, posibleng That's right. may problema na din yung credibility mo sa iyong sinumpaang salaysay. I hope we have that part of... Binalikan ko po kasi yung naging salaysay, hindi salaysay, yung pag-introduce ni Senator Marcoleta kay Sergeant Gutesa to prove that Sergeant Gutesa said siya talaga yung... Well, it was his signature and he did have this notarized. If that's ready, let's play it. Galing eh, no? Mr. Gutesa, kaninang ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi? Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. That's what I wanted to... Gusto ko sana balikan. Kasi Yeah. talagang sinabi niya, ang pinanotaryo ko to. Ibig sabihin, nagpunta siya doon sa notary public. Siya ang nagpanotaryo. Anong sinabi niya sa inyo, Congressman Mike? What happened doon sa kanyang pagnotaryo? Talaga bang nanumpa yung siya? normal. Kanino? Okay. Yung sino yung town doon, I don't know personally, wala naman ako doon. Pero yun, normal. Pumunta siya doon, pinaganon siya, pinasumpa siya, pinirmahan niya, tapos niregister. And alam mo, Pinky, di ba, nagbenta ka ng kotse or nagbenta ka ng bahay. Di ba, Yeah. papanotaryo natin. Hindi naman natin alam